ang buhay at katotohanan. Ano kaya yun? Alamin natin si Kristo. Ito pong sabi ni Kristo na siyang buhay. Buhay na walang hanggan, na siyang kaligtasan. Ito po yan. 1:17, talatang 3. Pakisulat po, Pastor. Baka po mamaya makontra nyo. Allahu Akbar! 1:17, talatang 3. Basa. Ang sabi ni Kristo po ito, napakalinaw. At ito ang buhay na walang hanggan. Kaligtasan, ibig sabihin. Na makilala ka nila, O Diyos, na nag-iisa. At ako'y iyong isinugo. Allahu Akbar! Ibig sabihin, tumatama lahat yung kapahayagan ko kanina sa unang tindig ko. Na pala ang buhay ng kaligtasan ng tao, ang tao'y makakilala na siyang itinuro ni Kristo na ano? Ang tao'y makakilala sa nag-iisang Diyos na tunay. Allahu Akbar! At siya'y kilalanin bilang sugo ng Diyos. Na siyang paniniwala nating mga Muslim. Kinikilala natin si Kristo bilang sugo ng Diyos, propeta ng Diyos. Allahu Akbar! Kung ganon, maging ang Biblia pumapabor sa ating paniniwala ngayon na ano, tama pala ang aking pinahayag kanina na sinasabi sa banal na Quran na ang tao na maniniwala sa nag-iisang Diyos sa tunay at gagawa ng mabuti, righteous good deed. They are the dwellers of the paradise and they will dwell therein forever. Allahu Akbar! Napakalinaw pala, ganun pala ang kaligtasan ng tao. See? Ang tao pala kailangang sumamba sa nag-iisang Diyos upang ang tao'y magkaroon ng kaligtasan. Ay, alam mo pa natin, binanggit kanina ni Kristo, Pastor, yung salitang katotohanan. So, tinanong ko rin po sa inyo, ano ibig sabihin ng katotohanan? Meron po kayo sinagot, pero mukha yatang hindi po ganun ang isinagot ni Kristo sa sagot ninyo. Ganito po ang isinagot ni Kristo sa salitang katotohanan. Ito po pakinggan nyo po, babasa po tayo. 1:5, talatang 24. Pakisulat po, Pastor, baka maiba. 1:5, talatang 24. Ganito po ang pagkakaliwat sa Biblia. 1:5, talatang 24. Ano lang po yung katotohanan, sabi ni Kristo? Sabi, ako ang daan, katotohanan. Di alamin natin, ano ba yung katotohanan na yan, Kristo? Na sinabi mo, sumaya naman kapayapaan. Ang sabi ni Kristo ay ganito, sinagot ni Kristo ang katotohanan. Ito po, katotohanan! Ba? Bigat. Katotohanan! 2 beses pa. Sinasabi ko sa inyo! Lahat kayo sinasabihan ni Kristo. Ang dumirinig ng aking salita. Aba, kailangan pala tayo makinig sa salita ni Kristo. Makinig tayo, mga kapatid. Pag hindi kayo nakinig, mabigat. Allahu Akbar! Kung tunay na mahal nyo si Kristo, makikinig kayo sa salita ni Kristo. Sabi ni Kristo, ang nakikinig sa aking salita. Yan, kinakailangan talaga tayo makinig. Okay. At, eto na po, pagkatapos na natin makinig, at dumirinig, ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa Kaniya, o sasampalataya sa Kaniya na nagsugo sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Hindi kaya, Pastor, ito ang tinutukoy ni Kristo na katotohanan. Ano yan? Ang sabi ni Kristo, makinig ka sa aking aral. Anong aral ni Kristo? Ang tao'y makakilala na merong iisang Diyos na tunay at siya'y sinugo. Pagkatapos mong pakinggan ang aral ni Kristo, kanino to sasampalataya? Ang sabi ni Kristo, sasampalataya doon sa nagsugo sa akin. Sino yung nagsugo kay Kristo? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang nag-iisang Diyos. Allahu Akbar! Yun ang kaligtasan ng tao. Assalamualaikum. Brother Ahmad, time is up. Salamat po. Mashallah. Okay. Tapos na po ang 20 minutes na kanyang oras. At ngayon po, may 3 minuto si Pastor na cross-examine kung ano ang kanyang nais linawin doon sa tinalakay ni Brother Ahmad Barzulun. Ito niya po ang oras ninyo, Pastor. Dito, sinasabi mo na sa aklat ng Juan 1:12, unang tanong mo, Opo, Pastor, wala po ang binanggit na 1:12 kanina po.
Ang binanggit ko po kanina, yung binanggit nyo rin pong mga talata na... Yung una, Opo. Gawa 4:12. Opo. Ang sabi po nyo, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Opo, binasa ko po rin. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Ang tanong mo, Yung salitang lamang kasama po. ba Ang lahat? Pilipino, opo. Kasama ba ang Pilipino? Opo. Ang sabi po rito, kung atin pong papansinin ang talata ng Biblia, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Isa ka sa tao. Lahat tayo tao. Kaya kailangan tayo maligtas dahil kay Kristo. Kaya kasama ang Pilipinas na iniligtas ni Kristo. Sapagkat ang lahat ng nandito ay tao. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Biblia ang naglilinaw. Sa akin po. Ayaw. Tanungan. Kaya, Cross-examine po sinabi ako po ninyo. ko yun, Pastor, ay Ustad, Opo. sapagkat maliwanag po na sinasabi ng Biblia na ang tinutukoy dito, tao, lahat ng tao. Kasi kung atin pong titignan sa Juan 3:16, maliwanag na ipinapahayag niya rito. Excuse me, Pastor, sayang po ang oras ninyo. Ang 3 minuto ay tatanungan sa kanya. Katanungan lang. Mamaya po ang paliwanag ninyo sa 20 minutes. Opo. Samantalahin nyo po, tanongin siya. Ikinukuha niyo po na hindi tayo kasama. Paano niyo napatunayan? Kasapagkat kababasa ko lang din po, Pastor, ayon din po sa talatang binanggit nyo kanina sa Mateo 1:21, kanyang bayan. Ililigtas niya ang kanyang bayan. May sarili po siyang bayan. At nung isugo niya po, sinabi niya, nung siya po yung nagme-ministeryo na dito sa lupa, binanggit niya po yung, sabi niya, ako'y isinugo lamang sa mga tupang ng waglit sa bayan ng Israel. Hindi po sinabang mga tupang ng waglit sa bayan ng Pilipinas. Yun po ang hinahanap ko. Kaya naman po, Pastor, isinugo ako sa lahat ng bayan o bansa. Ganun po sana. Ayun po, makikita po natin yan dito sa Juan 3:16. Mamaya po, mamaya. Mamaya. Kaya sige, tapusin na natin yon at ipapaliwanag. Okay, tapos na po ang 3 minuto na cross-examine niya kay Brother Ahmed. Upang bahala siya kung sagutin niya ang mga pinahayag ni Ustad Ahmad Barcelon or mayroon siyang karagdagan na ipaparating sa atin. Pastor, iyon na po ang oras at gamitin niyo ito. Pero, hindi ko ipagpipilitan ito sa inyo. Kayo po ang magpasya kung ano po yung ninais nyo. Kaya nga, kung atin pong titignan, uulitin ko ang mga talatang aking ipinahayag sa inyo. Kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Kaya wala na pong ibang pangalan. Ngayon, kung ang mga Pilipino ba ay kasamang ililigtas ni Kristo, ang sabi po ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, sino ba ho ang sasampalataya? Di ho ba ang mga tao? Sinabi ba na Israel lamang ang sasampalataya? Kung atin pong titignan, mayroon pong sinasabi ang Biblia sa aklat ng Roma, 1:16. Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat mananampalataya. Una, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grigo. Kaya hindi ko ikinakahiya nung mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat ito ang kaligtasan na tinutukoy. Kaya kung kayo isasampalataya, maliwanag ang langit para sa inyong lahat. Kaya mga kapatid, doon na rin po ako magtatapos sapagkat mapapahaba lang po tayo. Kahit abutin natin ng maghapon, magdamag sa lugar na ito. Kung sa maniniwala sa inyo, walang kabuluhan lahat ang pinag-usapan natin dito. Pero,
Pag naniwala kayong lahat